Basura ka lang sa pamamahay na ito, Teresa. Isang mansa sa aplidong Brooks na dapat ko nang burahin ngayong gabi. Ang boses ni Marcus ay parang isang matalim na balisong na bumuon sa pandinig ni Teresa, malamig at walang kahit anong bakas ng pag-aalinlangan. Sa mga sandaling iyon, ang kamay ni Teresa ay mahigpit na nakakapit sa isang telang ginto. Ang gown na 3 linggo niyang pinagpuyatan, tinahinang manumano hanggang sa magmansa ang sarili niyang dugo sa bawat tahi ng mitya. Ang bawat hapdi sa kanyang mga daliri, ang bawat gabing hindi siya natulog, upang masiguro na magiging reyna ang kanyang biyenan sa gabing ito, ay tila naging abo sa isang iglap. Habang naririnig ang malakas na tugtugin ng orchestra mula sa grand ballroom ng mansyon, naramdaman ni Teresa ang unti-unting pag-ikot ng paligid. Ang bango ng pinakamahal na pabango at ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak ay naging amoy ng lansa at pait sa kanyang ilong. Nakatayo siya sa madilim na sulok ng kusina, suot ang kanyang lumang duster na may mansa ng harina at pawis, habang sa kabilang panig ng pinto ay nakikinang ang karangyaan ng pamilyang inalay niya ng kanyang buong buhay. Hindi siya nakasagot. Ang kanyang lalamunan ay tila tinumbahan ng isang malaking bato, tuyot at masakit. Ang kanyang katawan, na pagod mula sa paghahanda ng 50 putahe para sa mga panauhin, ay nagsimulang manginig. Binitawan niya ang hawak na tray, ngunit sa halip na tunog ng pagkabasag, ang narinig niya ay ang sarili niyang puso na unti-unting nagkakapira-pira sa loob ng kanyang dibdib. Namamanhid ang kanyang mga paa at ang malamig na semento ng kusina ay tila humihigop sa natitira niyang lakas. Marcus, ang gown ni Doña Consolacion, tapos na. Ang tanging naibulong niya, isang desperadong pagkapit sa huling tungkulin na alam niyang magpapasaya sa asawa. Ngunit hindi man lang tumingin si Marcus sa obra maestrang hawak niya. Sa halip, isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi nito. Sa tingin mo ba ay hahayaan kong isuot ni Mama ang basahang gawa ng isang katulad mo sa harap ng mga salvasyon? Look at you, Teresa. You look pathetic. You smell of grease and failure. Pagpapatuloy ni Marcus habang inaayos ang kanyang mamahaling tuxedo. Lumingon ito sa pinto kung saan nakatayo ang isang babaeng balot ng sutla at nagminingning na mga diamante. Si Chloe Salvacion. Dito ka lang. Huwag kang maglalakas loob na lumabas at ipahiya ako sa harap ng mga bisita ko. Padabog na isinara ni Marcus ang pinto. Iniwan si Teresa sa gitna ng usok at anino ng kusina. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang paalala ng kanyang kamangmangan. Sa bawat patak ng luha na dumadaloy sa kanyang pisingi, isang alaala ng kanyang pagsasakripisyo ang nabubura. 3 taon siyang naging anino. 3 taon siyang naging alipin sa ilalim ng maskara ng pagiging asawa. Ito ba ang halaga ng isang pusong tapat? Ang ituring na dumi sa gitna ng piging na ikaw mismo ang naghain? Habang ang paligid ay nagdidilim at ang kanyang paningin ay unti-unting nawawala, isang tanong ang naiwang umaalingaw sa kanyang isipan. Kasing pait ng apdo. Hanggang kailan mo hahayaang tapakan ng iyong danggal bago mo mapagtanto na ang dugong nananalaytay sa iyong mga ugat ay mas maharlika pa sa gintong kanilang ipinagmamalaki? Dapat ay nagpapasalamat ka pa, Teresa. Kung hindi dahil sa awa namin, baka sa kalsada ka na namumulot ng pagkain na yon. Ang boses ni Doña Consolacion ay pumakat sa loob ng madilim at maalikabok na bodega. Kasing lamig ng hanging umiihip sa labas ng mansyon. Sa harap ni Teresa ay isang mangkok ng kanin na tila kanina pa lumipas ang oras ng pagkakasalin, tuyot at walang kahit anong ulam. Ang matandang babae, na suot pa rin ang marangyang gown na tinahi ni Teresa, ang gown na dapat sana ay simbolo ng pagmamahal, ay nakatayo ng tuwid, tinitingnan ang kanyang menahe ng may pandidiri. Nakalubog ang mga tuhod ni Teresa sa malamig na semento. Ang kanyang katawan ay tila isang sirang makina na pilit na pinapaandar. Bawat galaw ay may kaakibat na kirot. Ang alikabok sa loob ng bodega ay humahalo sa kanyang pawis.
Lumilikha ng putik sa kanyang balat na dati ay pinag-iingatan niya para lamang maging karapat-dapat sa paningin ni Marcus. Ngunit sa silid na ito, kung saan ang mga lumang kagamitan at mga basag na alaala ay itinambak, doon din siya itinapon ng pamilyang itinuring niyang sarili. Utang na loob mo sa amin ang bawat hiningang kinuha mo sa loob ng mansyong ito. Patuloy ni Doña Consolacion, habang ang kanyang mga daliri na puno ng diamante ay marahang humahawak sa laylayan ng kanyang damit. Ang isang batang ampon na kinuha namin mula sa dumi ay hindi dapat umaasta na parang biktima. Isang pagkakamali ang pakasalan ka ni Marcos. Ikaw ang malas sa kumpanya niya, Teresa. Ang iyong presensya ay parang anay na dahan-dahang sumisira sa aming pangalan. Hindi nang tagal ay bumukas ang pinto at pumasok si Marcus. Walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Walang kahit anong kislap ng pag-aalala para sa asawang 3 taon niyang kasama sa higaan. May hawak siyang ilang piraso ng papel, mga dokumentong magpuputol sa huling hibla ng kanilang ugnayan. Sign the papers, Teresa. Huwag mo nang pahabain pa ang paghihirap mo, sabi ni Marcus sa wikang Ingles na tila, ba ang Tagalog ay masyadong mababa para sa usaping ito? Wala kang makukuha sa akin. Wala kang karapatan sa kahit anong pag-aari ng mga Brooks. Isipin mo na lang na ito ang bayad mo sa lahat ng pagkaingkinain mo rito. Pinanood ni Teresa ang pagbagsak ng ballpen sa harap niya. Ang tunog ng plastik na tumama sa semento ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng bodega, tila isang hatol ng kamatayan. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa paghawak ng pinakapinong sinulid, ay nanginginig na ngayon sa gutom at panghihina. Ngunit sa ilalim ng lahat ng sakit, isang kakaibang init ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Isang apoy na matagal na niyang pilit na pinapatay. Nang makaalis ang mag-ina at maiwan siyang muli sa kadiliman, dahan-dahang isinanda ni Teresa ang kanyang likod sa isang lumang cabinet na kahoy. Sa kanyang pag-atras, naramdaman niya ang isang bahagi ng sahig na tila maluwag. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, sinimula niyang kaese ng alikabok sa pagitan ng mga tabla ng kahoy. Doon, sa ilalim ng mga anino at nakabaon sa nakaraan, nakita niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang sobrang gawa sa makapal na papel. May selyong ginto na hugis leon. Ang sagisag ng pamilyang Ashford na matagal na niyang nakalimutan. Ang kanyang pangalan ay nakasulat sa isang eleganteng sulat kamay na tila ba tinatawag siya mula sa kabilang buhay. Habang hinahawakan niya ang selyong ginto, ang malamig na hangin sa bodega ay tila uminit. Ang bawat pangungutya ni Doña Consolacion at bawat pagtalikod ni Marcos ay unti-unting naging malabo. Ang mga papel na divorce sa kanyang harap ay tila naging walang halaga kumpara sa bigat ng lihim na hawak niya ngayon. Kung alam lang nila kung sino ang totoong kinulong nila sa bodegang ito, mangangatog kaya ang kanilang mga tuhod sa takot? O ang kadilimang ito ang magsisilbing sinapupunan para sa muling pagsilang ng isang reynang matagal nang itinuring na patay? Mabango. Masyadong mabango para sa isang lugar na puno ng dumi, alikabok, at amag. Ang halimuyak ng mamahaling rosas at vanilla ay dahan-dahang gumapang sa loob ng bodega, isang amoy na sumasakal sa katinuan ni Teresa. Alam niya ang pabangong yon. Yon ang amoy ng babaeng nagnahaw ng natitirang piraso ng kanyang pangarap. Kasunod ng banggo ay ang tunog ng mga takong na tumatama sa malamig na semento. Bawat hakbang ay tila isang pagtapik sa kanyang kabaong. Bumukas ang pinto at pumasok si Chloe Salvacion. Nagniningning ito sa ilalim ng nag-iisang bumbilya, suot ang isang sutlang bestida na kulay asul. Ngunit hindi ang damit ang kumuha sa atensyon ni Teresa, kundi ang kuwintas na nakasabit sa leeg ni Chloe. Isang antigong locket na gawa sa puting ginto. Iyon ang tanging pamanang hiyas ng mga Brooks na ipinangako ni Marcos sa kanya noong araw ng kanilang kasal. Ang hiyas na sinabi ni Marcos na nawala raw sa loob ng vault. Masyadong madilim dito para sa isang reynang katulad mo, Teresa. Ang boses ni Chloe ay puno ng tamis na may halong lason. Lumapit ito
at dahan-dahang itinuon ang dulo ng kanyang sapatos sa daliri ni Teresa na nakapatong sa sahig. Sayang, may ganda ka sana, pero ang amoy mo, amoy basahan, amoy ampon na walang pinag-aralan. Hindi kumibo si Teresa. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa kuwentas. Ang bawat salita ni Chloe ay tila isang latigo, ngunit mas masakit ang katotohanang ang lahat ng kanyang pagsisikap ay naging palamuti lamang sa ibang babae. Huwag mo nang pangarapin ang kuwentas na ito. Bagay ito sa mga taong may pangalan, hindi sa mga katulad mong pinulot lang sa kung saan. Pagpapatuloy ni Chloe habang nilalaro ang locket. At huwag ka ring umasa na may babalikan ka pang alaala. Alam mo ba? Pumayag na si Marcos na ibenta ang lumang bahay ng nanay mo sa probinsya. Gagawin daw iyong parking lot para sa bago naming condo project. Masyado raw kasing bad vibes ang mga gamit doon. Parang tumigil ang pagtibok ng puso ni Teresa. Ang bahay ng kanyang ina, ang tanging lugar kung saan siya nakaramdam ng tunay na pagmamahal, ay itatambak na lamang sa limot? Ang kanyang hininga ay naging mababaw at ang kanyang mga kuko ay bumaon sa sarili niyang palad hanggang sa makaramdam siya ng hapti. Ang sakit ay naging gasolina sa kanyang nanunuyot na lalamunan. Bakit? Ang tanging salitang lumabas sa kanyang mga labi, basag at puno ng pait. Tumawa si Chloe, isang tawang malutong ngunit walang kaluluwa. Dahil kailangan ni Marcos ng capital, Teresa, at ikaw ang susi namin para makuha ang kailangan namin. Sa sandaling iyon, pumasok si Marcos sa bodega. Hindi niya tiningnan ang asawa. Sa halip, direkta siyang lumapit kay Chloe at hinawakan ito sa baywang. Ang kanilang paglalambingan sa harap ng naghihirap na si Teresa ay sa isang uri ng torture na walang pisikal na katumbas. Tapos na ba ang pakikipag-usap mo sa basura niyan, love? Tanong ni Marcos kay Chloe. Ang boses ay puno ng laming na hindi kailanman narinig ni Teresa. Sinasabi ko lang sa kanya na wala na siyang magagawa, sagot ni Chloe. Pagkatapos ay humilig ito sa tenga ni Marcos, ngunit sapat ang lakas para marinig ni Teresa. Sigurado ka ba na gumana ang plano? Ang Ashford Fund. Kailangan nating makuha yon bago malaman ng bangko na wala na tayong pambayad sa utang ng Brooks Architecture. Huwag kang mag-alala, bulong ni Marcos habang hinahaplos ang buhok ni Chloe. Kahit mabulok siya rito, pipirma siya. Hindi niya alam na ang perang inaakala nating galing sa kung sinong sugar daddy niya ay ang magliligtas sa atin. Akala niya siguro ay itatago niya ang Ashford account habang buhay. Nang lumabas ang dalawa at muling isara ang pinto, naiwan si Teresa sa gitna ng katahimikan. Ang kanyang otak ay mabilis na nag-isip. Ashford Fund? Akala nila ay may sugar daddy siya? Hindi nila alam ang katotohanan. Hindi nila alam na ang dugong nananalaytay sa kanya ay ang mismong nagmamay-ari ng perang kinatatakamang nakawin ng pamilya Brooks. Dahan-dahang hinawakan ni Teresa ang sobrang ginto sa kanyang bulsa. Ang halimuyak ng kataksilan ni Marcos at Chloe ay unt-unting napalitan ng isang malamig na determinasyon. Kung ang bahay ng kanyang ina ang gagamitin nilang pain, sisiguraduhin niyang ang bawat brick ng bahay na yon ay magiging batong babagsak sa kanilang mga ulo. Hindi na siya ang asawang nagmamakaawa. Siya na ngayon ang biktima na natutong humawak ng sarili niyang patalim. Sa loob ng malamig at madilim na bodegang yon, ang tanghing nagbibigay ng init kay Teresa ay ang piraso ng papel na hawak niya. Sa bawat paghinga niya, ang alikabok ay humahalo sa pait ng kanyang mga hininga. Ngunit habang dahan-dahan niyang binubuksan ang selyong ginto, tila tumigil ang mundo. Ang gaspang ng mamahaling papel sa kanyang mga daliri ay isang malaking kabaligtaran sa malupit na semento kung saan siya nakaupo. Teresa, aking apo. Ang mga unang salita ng liham ay tila isang tinig na nagmumula sa kabilang buhay. Malambot, ngunit puno ng otoridad. Ito ay mula kay Don Julian Ashford, ang lalaking hindi niya kailanman nakilala,
ang lalaking pilit na itinago ng kanyang ina sa kanyang mga kwento upang protektahan siya mula sa bigat ng isang pangalang bilyon-bilyon ang halaga. Ayon sa liham, si Teresa ay hindi lamang isang ulila. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng Imperyong Ashford, isang kayamanang hindi kayang ubusin ng kahit 10 henerasyon ng mga Brooks. Ngunit may isang kondisyon ang kanyang lolo Julian. Alam ng matanda na ang mundo ay puno ng mga buwaya na nakasuot ng taksido. Iniwan niya ang kayamanan sa isang blind trust at inutusan ang kanyang mga abogado na hintayin ang tamang panahon. Hayaan mo ipakita nila ang kanilang tunay na kulay, Teresa. Huwag mong hawakan ang kapangyarihan hanggat hindi mo nakikita ang dumi sa likod ng kanilang mga ngiti. Ang tunay na Ashford ay marunong maghintay sa gitna ng unos. Isang mapait na ngiti ang kumawala sa mga labi ni Teresa. Julian Ashford, ang kanyang lolo ay tama. Nakita na niya ang dumi. Naamoy na niya ang lansa ng kataksilan ni Marcos at Doña Consolacion. Habang iniisip niya ang bawat sipa, bawat sampal, at bawat silyon ng utang na loob na isinumbat sa kanya, ang takot sa kanyang mga mata ay dahan-dahang napalitan ng isang mapanganib na ningning. Ang mga Brooks ay naghahanap ng paraan para makuha ang Ashford Fund dahil akala nila ay galing ito sa isang bawal na relasyon. Hindi nila alam na ang babaeng itinapon nila sa bodega ay ang mismong nagmamay-ari ng bawat sentimong pinaglalawayan nila. Habang seryoso ang kanyang pag-iisip, isang malakas na busina ng sasakyan ang umalingaw-ngaw mula sa labas ng malaking tarangkahan ng mansyon. Isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa harap ng mga gwardiya. Isang lalaking nakasuot ng formal na suit, si Attorney Jose Valdez, ang bumaba at inayos ang kanyang salamin. Siya ang pinakamataas na legal counsel ng Ashford Group, ang taong 3 dekadang nagsilbi sa kanyang lolo. Nandito ako para kay Teresa Brooks, ang mariing pahayag ng abogado sa gwardiyang nakaharang. Ngunit sa loob ng mansyon, mabilis na kumilos si Doña Consolacion nang makita ang sasakyan sa security camera. Isang kaba ang dumaloy sa kanyang dibdib. Ngunit agad itong napalitan ng kanyang likas na kayabangan. Paalisin ang taong yan! Bulyaw ni Doña Consolacion sa intercom. Walang bisita ang babaeng yan! Sabihin niyo na may sakit siya at hindi tumatanggap ng kahit sino. At kung magpumilit, tawagan ng pulis. Mula sa maliit na bintana ng bodega, tanaw ni Teresa ang bahagi ng tarangkahan. Nakita niya ang pag-alis ng sasakyan ni Attorney Valdez matapos itong itaboy ng mga gwardiya ni Marcos. Hindi pa ito ang tamang sandali, alam niya. Kailangan pa niyang magtiis ng kaunti. Kailangan niyang hintayin ang huling hakbang ng kanilang kasamaan upang kapag bumagsak ang kanyang kamay, wala nang matitirang kahit anong piraso ng pamilya Brooks. Dahan-dahang itinago ni Teresa ang liham sa loob ng kanyang duster, malapit sa kanyang puso. Ang bawat hapdi ng gutom ay tila naging matamis na paalala na malapit na ang katapusan ng kanyang pagiging alipin. Habang ang gabi ay lumalalim, isang katanungan ang pilit na sumasagya sa kanyang isipan. Ano kaya ang gagawin ni Marcos kapag nalaman niyang ang sugar daddy na pinagseselosan at pinagnanakawan niya ay ang sariling dugo at dangal ng asawang kanyang tinatapak-tapakan? Bumukas ang pinto ng bodega ng may kalakasan, dahilan upang tumama ito sa dingding at lumika ng isang tunog na yumanig sa katahimikan ng gabi. Pumasok si Marcos. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit o marahil ay sa desperasyon. Hindi na siya ang kagalang-galang na arkitekto na tinitingala ng lipunan. Sa sandaling iyon, mukha siyang isang hayop na nasusukol sa sulok. Pirmahan mo na ito, Teresa. Huwag mo nang hintayin na mawalan pa ako ng pasensya, ang bulyaw ni Marcos habang inilalapag ang mga dokumento sa ibabaw ng isang lumang kahoy na mesa. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Teresa. Ang kanyang katawan ay mahina, ang kanyang labi ay tuyot, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng takot. Sa halip, may isang uri ng lamig doon na hindi pa kailanman nakita ni Marcos. Bakit, Marcos? Bakit kailangan makuha niya ang perang hindi naman sa inyo?
Ang mahinahon, ngunit matalim na tanong ni Teresa. Huwag kang magbalinis. Alam namin ang tungkol sa Ashford account, ang singhal ni Marcos. Lumapit siya at marahas na hinawakan ang panga ni Teresa, pinilit itong humarap sa kanya. Sino ang lalaking nagbigay sa iyo niyan? Sino ang kinakasama mo sa likod ko, kaya ka nagkaroon ng ganyang kalaking pera? Napakalandi mo, Teresa. Habang pinapakain ka namin, nagpapakasarap ka sa pera ng kung sinong matandang mayaman. Sa isang iglap, itinaas ni Marcos ang kanyang kamay at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisingi ni Teresa. Ang puwersa ng pagtama ay nagdulot ng isang matinis na tunog na tila nagpabingi sa buong paligid. Tumagilid ang mukha ni Teresa at naramdaman niya ang malapot at mainit na likido ng dugo na lumabas mula sa gilid ng kanyang labi. Ang sakit ay gumapang sa kanyang buong pagkatao. Ngunit hindi siya dumaeng. Hindi siya umiyak. Iyan ang nararapat sa isang taksil, ang daga ni Marcos habang hinihingal sa galit. Ngayon, pirmahan mo ang transfer of rights. Kung hindi, sisiguraduhin kong hindi mo na makikita ang kahit isang piraso ng bahay ng nanay mo sa probinsya. Gigibain ko yon bukas na bukas din. Sa gitna ng hapdi, isang maliit na kislap ang nahuli ng paningin ni Teresa sa isang madilim na sulok sa itaas ng lumang aparador. Isang maliit na pulang ilaw ang dahan-dahang kumukurap. Ang hidden camera na itinago niya buwan na ang nakalilipas ng maramdaman niyang may masamang balak ang pamilya Brooks. Nakunan ang bawat salita, bawat sampal, at bawat pagbabanta ni Marcos. Dahan-dahang inyabot ni Teresa ang kanyang kamay at kinuha ang ballpen. Ang kanyang mga daliri ay naninghinig, hindi dahil sa takot, kundi habis sa matinding pagpipigil ng damdamin. Tiningnan niya si Marcos na ngayon ay may niting tagumpay sa mga labi habang nakatayo sa tabi ni Chloe. Nakapapasok lang din sa bodega upang panoorin ang kanyang pagbagsak. Gagawin ko ang gusto mo, Marcos. Ang pabulong na sabi ni Teresa. Ang kanyang boses ay tila isang sumpa na nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Ngunit tandaan mo ang gabing ito. Dahil ito ang gabing pinatay mo, ang huling piraso ng awa na natitira sa puso ko. Inilapat ni Teresa ang dulo ng panulat sa papel. Ang puting pahina ay tila isang malawak na disyerto na naghihintay ng kanyang hatol. Sa bawat guhit ng kanyang tinta, tila naririnig niya ang pagbagsak ng imperyo ng mga Brooks. Itinaas niya ang panulat. Ngunit bago pa man niya matapos ang huling letra ng kanyang pangalan, huminto siya at tumitig ng diretso sa mga mata ni Marcos. Pipirma ba talaga siya? O ang huling guhit na ito, ang magiging mitya na susunog sa lahat ng kasinungalingan ng pamilya Brooks? Dahan-dahang binitawan ni Teresa ang panulat. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay tila bumigay, ngunit sa loob ng kanyang isipan, ang lahat ay malinaw at matalas. Ang pirma sa ibabaw ng dokumento ay mukhang normal sa paningin ng isang ordinaryong tao. Ngunit may isang maliit, halos hindi mapapansing kurba sa huling letra. Isang sekretong hudyat na itinuro ng kanyang lolo Julian sa kanya noon. Isang safety signature na nagsasabing ang dokumentong ito ay pinirmahan sa ilalim ng dahas. Sa wakas, nakuha ko rin ang nararapat sa akin, ang bulalas ni Marcos, habang mabilis na hinahablot ang mga papel. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tuwa, tila nakakita ng isang bundok ng ginto. You're so stupid, Teresa. Akala mo ba ay hahayaan kitang itago ang perang iyan habang buhay? Ngayon, wala ka ng silbi. You're just a piece of trash that I can finally dispose of. Ngumiti lang si Chloe, isang matamis ngunit nakakakilabot na ngiti, habang nakasandal sa pintuan. Don't worry, Marcus. Tomorrow, the garbage truck arrives early. Right, Teresa? Bukas na bukas din, itatapon ka na namin sa kalsada kung saan ka nararapat. Nang makaalis ang dalawa at muling bumalik ang katahimikan sa bodega, hindi gumalaw si Teresa. Nanatili siyang nakaupo sa sahig. Ang kanyang pisingi ay nagsisimula ng mamaga at magkulay ube. Ngunit wala nang luhang lumabas sa kanyang mga mata.
Ang balon ng kanyang pagtitimpi ay natuyo na, at ang natira na lamang ay ang matigas na lupa ng determinasyon. Maya-maya, narinig niya ang marahang pagbukas ng pinto. Isang tunog na hindi kasing gaspang ng pagpasok ni Marcus. Pumasok si Nay Luring, ang matandang katulong na lihim na nag-aalaga sa kanya. May dala itong isang basong tubig at isang pirasong tinapay na nakabalot sa lumang panyo. Ija, uminom ka muna. Ang bulong ni Nay Luring. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at awa. Dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok ni Teresa. Patawarin mo ako. Wala akong magawa para tulungan ka laban sa kanila. Ang sasama nila, ang sasama ng pamilyang ito. Anong ibig mong sabihin, Ija? Tanong ng matanda. Hindi sumagot si Teresa. Sa halip, tumingin siya sa itaas, sa direksyon ng nakatagong kamera. Ang bawat sandali ng kanyang paghihirap, ang bawat sampal, at ang bawat kataksilan ni Marcus at Chloe ay ligtas na nakatago sa loob ng maliit na memory card na iyon. Ang ebidensyang ito ang magsisilbing mitsa na susunog sa lahat ng karangyaan ng mga Brooks. Bago matapos ang gabi, muling bumalik si Chloe sa bodega, mag-isa. May dala siyang isang itim na plastic bag at itinapon ito sa paanan ni Teresa. Ayusin mo na ang mga basahan mo, Teresa. Dahil bukas, kapag sumikat ang araw, sisiguraduhin kong kahit ang anino mo ay hindi na makakatapak sa mansyong ito. You have 12 hours left. Enjoy your last night in paradise. Ang mayabang na banta ni Chloe bago tuluyang ilock ang pinto mula sa labas. Naiwan si Teresa sa gitna ng dilim, hawak ang tinapay na bigay ni Nay Luring. Ang lamig ng gabi ay hindi na niya nararamdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso na tila isang tambol na naghahanda para sa isang digmaan. Ang 12 oras na ibinigay ni Chloe ay hindi oras para sa pag-alis, kundi oras para sa huling paghahanda. Bukas, ang araw na inaakala nilang tagumpay nila ay ang araw na malalaman ng buong mundo kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng korona. Magagawa kaya ni Teresa na makalabas ng mansyon bago pa man siya tuluyang makuha ng mga tauhan ni Marcus? O may huling alas pa ang mga Brooks na hindi niya inaasahan? Ang bango ng nilulutong hamonado at ang halimuyak ng mamahaling bino ay humahalubilo sa halakakan ni Marcus at Chloe sa loob ng marangyang dining room. Ngunit para kay Teresa, ang bawat tawa nila ay tila tunog ng mga kuko na kumakalmot sa kanyang kaluluwa. Tingnan niyo siya. Kahit sa huling pagkakataon, nagsisilbi pa rin siya na parang isang asong gala na umaasa sa tira-tira. Ang mapang-uyam na puna ni Chloe, habang nakasandal sa kanyang upuan, pinapanood ang bawat galaw ni Teresa. Nakatayo si Teresa sa gilid. Suot ang kanyang maruming duster na pinatungan ng isang lumang apron. Hawak niya ang isang bote ng pinakamahal na alak ng mga Brooks. Sa harap niya ay nakaupo hindi lamang ang kanyang asawa at ang kabit nito, kundi pati na rin ang mga magulang ni Chloe na tila ba nakikihati na rin sa tagumpay ng pamilya Brooks. Ang mesa ay puno ng mga putahing pinaghirapan ni Teresa na ihanda sa loob ng maraming oras. Ang kanyang huling handog sa mga taong kumuha ng lahat mula sa kanya. Ipagbuhos mo kami, Teresa. Huwag kang tatayo riyan na parang estatwa. Ang utos ni Marcus. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan. Dapat ay masaya ka pa dahil bago ka namin itapon sa kalsada, nakatikim ka pa ng amoy ng marangyang hapunan. Dahan-dahang lumapit si Teresa. Ang kanyang kamay, na dati ay nanginginig sa bawat sigaw ni Marcus, ay tila naging kasing tigas ng bakal sa gabing ito. Maingat niyang itinuon ang bote at dahan-dahang ibinuhos ang pulang likido sa baso ni Marcus. Ang bawat patak ng alak ay lumilika ng isang maliit na alon sa loob ng kristal. Isang mahinhin at kontroladong galaw na hindi karaniwan para sa isang taong nasa ilalim ng matinding takot. Alam mo, Marcus, ang sabi ng ama ni Chloe habang hinihiwa ang karne, isang napakatalinong hakbang ang pagpapatira sa kanya sa bodega.
Doon mo nakita kung sino ang tapat at sino ang hindi. At ang Ashford account na yan? Yan ang magpapatayo ng pinakamalaking condo project sa bansa. Of course, Tito, sagot ni Marcus na may malapad na ngiti. Masyado kasing ambisyosa ang babaeng ito. Akala niya ay maitatago niya sa akin ang kayamanang nakuha niya sa kung sinong matanda. But in the end, her stupidity saved us. Isang mahinang tunog ng pagtama ng kutsara sa pinggan ang bumasag sa kanilang tawanan. Hindi nagsalita si Teresa, nuit ang kanyang mga mata ay nakapako sa bawat isa sa kanila. Sa loob-loob niya, alam niya na ang bawat subo nila ng pagkaing inihanda niya ay tila isang sumpa na dahan-dahang pumapasok sa kanilang mga katawan. Ito ang kanilang huling hapunan, at hindi nila alam na ang kanilang paraiso ay gawa lamang sa buhangin. Alis na po ako, ang tanging naisambit ni Teresa. Ang boses ay matatag at malalim. Mabuti pa nga, nakakasira ka ng panunaw. Ang huling hirit ni Doña Consolacion bago muling uminom ng alak. Ngunit bago pa man makahakbang si Teresa palabas ng silid, ang katahimikan ng mansyon ay nabasag ng isang malakas at sunod-sunod na tunog mula sa cellphone ni Marcos na nakapatong sa mesa. Ang pangalan ng kanyang bangko ay kumukurap-kurap sa screen, isang hudyat na hindi dapat binalewala. Nakangiting sinagot ni Marcos ang tawag. Akala ay ang kumpirmasyon na ng paglipat ng pondo mula sa Ashford account. Hello? Yes, this is Marcus Brooks. Na-transfer na ba ang pera? Ngunit habang nakikinig sa kabilang linya, ang ngiti sa kanyang mga labi ay unti-unting naglaho. Ang kulay sa kanyang mukha ay dahan-dahang nabura, pinalitan ng isang maputlang anyo na tila nakakita ng isang multo. Ang kanyang kamay ay nagsimulang manginig, at ang hawak niyang baso ng alak ay halos mabitawan niya. Ano? Anong ibig ninyong sabihin na ang account ay naka-flag para sa fraud investigation? At sino ang naghain ng temporary restraining order sa lahat ng asset ng Brooks Architecture? Napatingin ang lahat kay Marcus. Ang katahimikan sa dining room ay naging mabigat at nakakasakal. Sa gitna ng kaguluhang iyon, dahan-dahang lumingon si Teresa sa pinto. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi na hindi nakita ng sinuman. Ano ang tunay na nangyari sa pirma ni Teresa? At hanggang saan ang kayang gawin ng kapangyarihan ng pamilya Ashford upang protektahan ang kanilang huling tagapagmana? Ang bawat palasyong itinayo sa kasinungalingan ay itinakdang gumuho sa isang iglap. At sa gabing ito, ang mga Brooks ay magsisimulang marinig ang unang bitak ng kanilang sariling pagkawasak. Hindi na narinig ni Marcus ang mga sumunod na salita mula sa telepono. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at marahas na tibok ng sarili niyang puso, na tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Ang kanyang mukha, na kanina lamang ay puno ng kayabangan, ay naging kasing puti ng telang linen na nakatakip sa kanilang hapagkainan. Hindi maari! Hindi ito maari! Ang nauutal na sambit ni Marcus, habang tilit na pinipindot ang screen ng kanyang cellphone. Ngunit tila ba naging isang pirasong bato ang mamahaling kagamitan sa kanyang kamay. Anong nangyayari, Marcus? Bakit ganyan ang hitsura mo? Ang nag-aalalang tanong ni Chloe, habang ang kanyang mga kamay na puno ng diamante ay humahawak sa braso ng kasintahan. Ngunit sa halip na sumagot, marahas na tumayo si Marcus. Dahilan upang matumba ang kanyang upuan at lumika ng isang nakabibinging tunog na umalingaw-ngaw sa buong dining hall. Ang account! Ang Ashford account! Naka-freeze ang lahat! Ang sigaw ni Marcus. Ang boses ay puno ng desperasyon. Pati ang corporate accounts ng Brooks Architecture, hindi ko magalaw. Sinabi ng bangko na may report daw ng identity theft at forgery. Agad na napatayo si Doña Consolacion. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at galit. Forgery? Paano mangyayari yun? Kasama natin ang babaeng yan nang pirmahan niya ang dokumento. Tila isang kidlat na tumama sa isipan ni Marcus ang huling sandali sa loob ng bodega. Ang maliit at kakaibang kurba sa dulo ng pirma ni Teresa.
Ang kanyang kamay ay naging kamao at hinampas niya ang mesa, dahilan upang tumalon ang mga kristal na baso at magsaboy ng alak sa paligid. Niloko niya tayo! Niloko tayo ng basahang yan! Sabay-sabay silang tumakbo patungo sa likod ng mansyon, patungo sa madilim at mabahong bodega kung saan nila huling iniwan si Teresa. Ang bawat hakbang ni Marcos sa semento ay puno ng galit. Ang kanyang boses ay paulit-ulit na sumisigaw ng pangalan ni Teresa, mga mura, at pagbabanta na sapat na para yanigin ang buong kabahayan. Nang marating nila ang pinto ng bodega, marahas itong itinulak ni Marcos. Ngunit sa halip na makita ang isang babaeng nakaluhod at nagmamakaawa, ang tanging sumalubong sa kanila ay ang katahimikan ng gabi. Ang bodega ay walang laman. Ang lumang banig ay maayos na nakatupi, at ang mangkok ng panis na pagkain ay nananatiling hindi nagagalaw sa gitna ng silid. Wala si Teresa. Walang kahit anong bakas ng babaeng 3 taon nilang inalipin. Ang tanging naiwan sa ibabaw ng lumang mesa ay ang ballpen na ginamit ni Teresa sa pagpirma, at sa tabi nito ay isang maliit na piraso ng tela, isang bahagi ng mamahaling gown na itinahi niya, na ngayon ay tila isang mansa ng dugo sa gitna ng kadiliman. Nasaan siya? Nailuring! Nasaan ang babaeng yan? Ang bulyaw ni Doña Consolacion sa matandang katulong na dahan-dahang lumabas mula sa anino ng kusina. Wala na po siya, senyora. Ang mahinahong sagot ni Nay Luring. Ang kanyang boses ay walang bakas ng takot sa unang pagkakataon. May sumundo na po sa kanya kanina pang 10:00 ng gabi. Sino ang susundo sa kanya? Wala siyang kahit sinong kamag-anak. Ang singhal ni Chloe, ang kanyang boses ay tumitili sa kaba. Habang nagtatalo sila sa gitna ng bakuran, isang nakasisilaw na liwanag mula sa labas ng tarangkahan ang dahan-dahang pumasok sa loob ng mansyon. Ang tunog ng mga gulong sa graba ay marahan at elegante. Isang tunog na nagpapahiwatig ng yaman na higit pa sa kaya nilang abutin. Isang mahaba at makintab na itim na limousine ang dahan-dahang huminto sa harap ng mansyon ng mga Brooks. Ang selyo sa pinto ng sasakyan ay isang gintong leon, ang sagisag ng Ashford Group. Bawat isa sa kanila ay tila na estatwa sa kinatatayuan. Ang kanilang hininga ay naputol habang pinapanood ang dahan-dahang pagbaba ng bintana ng sasakyan. Sino ang nasa loob ng sasakyang iyon? At paano nalaman ng pamilya Ashford ang eksaktong lokasyon ni Teresa sa gitna ng kanyang paghihirap? Ang bawat hakbang sa makintab na marmol na sahig ng Ashford Tower ay tila isang paalala sa mga Brooks na ang kanilang oras ay mabilis nang nauubos. At ang bawat segundong lumilipas ay isang patak ng pawis na nagbabadya ng kanilang tuluyang pagbagsak. Sa loob ng engranding lobby ng Ashford Group, ang pamilya Brooks ay mukhang mga basang sisiw sa gitna ng isang gintong palasyo. Si Marcos, na dati ay mayabang at laging nakataas ang no, ay ngayon ay panay ang punas ng pawis sa kanyang no gamit ang isang panyong lukot-lukot. Si Doña Consolacion naman ay pilit na inaayos ang kanyang alahas. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot na hindi niya maikubli. Marcos, kailangang makausap natin ang bagong chairman. Siya lang ang tanging makakapag-unfreeze ng accounts natin. Ang pabulong at nanginginig na utos ni Doña Consolacion. Sabihin mo, handa tayong ibigay ang lahat. Basta't iligtas lang niya ang kumpanya. I will, ma. Don't worry. Ang mga Ashford ay kilala sa pagiging negosyante. They will understand na kailangan nila ang Brooks Architecture para sa bagong project. Sagot ni Marcos. Bagamat ang kanyang boses ay tila mawawala na ng hangin. Isang sekretarya na nakasuot ng napaka-eleganteng suit ang lumapit sa kanila. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makinis na sahig ay tila isang ritual na nagpapatahimik sa buong paligid. The chairman is ready to see you now. Please follow me. Sumakay sila sa isang glass elevator na mabilis na umakyat patungo sa pinakamataas na palapag. Habang tumataas ang elevator, tila lalong sumisikip ang dibdib ni Marcos. Nang bumukas ang malaking pinto ng boardroom,
Sinalubong sila ng isang silid na napapalibutan ng salamin, kung saan tanaw ang buong lungsod. Sa dulo ng mahabang mesa na gawa sa mahogany, may isang malaking swivel chair na nakatalikod sa kanila. "Good morning, Chairman," ang panimula ni Marcos, habang dahan-dahang lumalapit at yumuyuko ng bahagya bilang tanda ng paggalang. "Ako po si Marcus Brooks ng Brooks Architecture. Nandito po kami para humingi ng tulong at para linawin ang ilang maling hinala tungkol sa aming mga accounts." Nanatiling tahimik ang silid. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng aircon na tila nagpapadama ng mas matinding lamig sa loob ng silid. "Gagawin po namin ang lahat," dagdag ni Doña Consolacion. Ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. "Kahit ano pong kondisyon, tatanggapin namin. Huwag niyo lang pong hayaang mawasak ang aming pangalan." Dahan-dahan, ang swivel chair ay nagsimulang umikot. Ang tunog ng mekanismo ng upuan ay tila isang mabagal na pintig ng puso sa gitna ng katahimikan. Nang tuluyang humarap ang chairman, ang hangin sa loob ng silid ay tila naglaho. Doon, nakaupo ng tuwid at may suot na isang puting silk suit na may disenyong ginto, ay ang babaeng 3 taon nilang inalipusta. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, ang kanyang balat ay nagniningning, at sa kanyang leeg ay nakasabit ang isang diamanteng higit pa sa halaga ng buong mansyon ng mga Brooks. Wala na ang uling sa kanyang mukha. Wala na ang mansa ng harina sa kanyang mga kamay. "Teresa?" Ang nauutal na sambit ni Marcos. Ang kanyang mga mata ay halos lumabas sa kinalalagyan. Ang kanyang tuhod ay biglang nanghina, dahilan upang mapahawak siya sa sandalan ng upuan. "Long time no see, Marcos." Ang boses ni Teresa ay kasing lamig ng yelo, ngunit kasing linaw ng kristal. "How was the dinner last night? I hope you enjoyed the wine, because it's the last expensive thing you'll ever taste." "Anong ibig sabihin nito? Paanong ikaw ang chairman?" Antili ni Doña Consolacion. Ang kanyang muka ay naging kulay lila sa sobrang gulat at hiya. "I am Teresa Ashford," ang mariing sagot ni Teresa, habang dahan-dahang itinatambol ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng mesa. "Ang babaeng tinawag ninyong basahan. Ang babaeng ikinulong ninyo sa bodega. Ang babaeng pinagnakawan ninyo ng danggal. Ngayon, sabihin niyo sa akin, sino sa atin ang kailangan ng tulong?" Tumayo si Teresa at dahan-dahang lumapit sa bintana. Tinitingnan ang lungsod na ngayon ay nasa ilalim na ng kanyang mga paa. Ang bawat pangungutya ni na Marcos at Chloe ay tila mga aninong naglalaho sa ilalim ng liwanag ng kanyang tagumpay. Magmamakaawa ba si Marcos sa paanan ng asawang kanyang sinampal? O hahanap pa rin sila ng paraan para baliktarin ang sitwasyon sa kabila ng kanilang pagkakasukol? "Akala mo ba ay madadaan mo ako sa laro ng pagpapanggap, Teresa? Isang malaking biro ang lahat ng ito." Ang sigaw ni Marcos ay gumasgas sa katahimikan ng boardroom. Ngunit ang kanyang tinig ay wala ng talim. Ito ay puno na ng desperasyon na pilit itinatago ng kanyang natitirang kayabangan. Sa kabilang dulo ng mesa, si Teresa ay nanatiling kalmado. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nakapatong sa makinis na ibabaw ng mahogany. Tila isang reyna na naghihintay lamang sa huling hininga ng kanyang kaaway. "Hindi ito biro, Marcos. Ang biro ay ang 3 taon na inakala ninyong ang isang Ashford ay magiging alipin ng mga Brooks ng habambuhay." Ang mahinang sagot ni Teresa. Dahan-dahan niyang itinulak ang isang asul na folder patungo sa gitna ng mesa. Ang tunog ng pagdulas ng papel sa makinis na kahoy ay tila isang babala na nagpatahimik sa buong silid. Binuksan ni Marcos ang folder ng may nanginghinig na mga kamay. Doon, nakasilip ang mga screenshot mula sa hidden camera sa bodega, ang bawat sampal, ang bawat pagbabanta, at ang bawat sandali ng kanyang pagmamalupit ay nakatala ng malinaw. Kasama rin doon ang mga kopya ng bank records na nagpapatunay na ang Brooks Architecture ay matagal nang gumagamit ng mga pekeng kontrata upang makakuha ng pautang, mga krimen na sapat, na para mabulok siya sa likod ng mga rehas.
Walang hiya ka? Pinagplanuhan mo ito. Ang daga ni Doña Consolacion habang pilit na tumatayo. Ang kanyang mga diamante ay kumikinang sa ilalim ng ilaw, ngunit ang kanyang mukha ay tila isang tuyot na dahon na malapit na mahulog. Matapos ka naming patuluyan sa aming tahanan, ganito ang igaganti mo sa amin? Nasaan ang utang na loob mo? Tumingin si Teresa sa kanyang biyenan, isang tingin na puno ng awa, ngunit walang kahit anong bakas ng pagpapatawad. Ang utang na loob ay binabayaran ng pasasalamat, Doña Consolacion, hindi ng pag-aalipin. Pinayaran ko na ang bawat butil ng kanin na kinain ko sa mansyon nyo, sa pamamagitan ng dugo sa aking mga daliri at luha sa aking mga mata. Ngayon, ang pamilya Ashford naman ang maniningil sa inyo. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok si Chloe Salvacion, humihingal at ang kanyang makeup ay bahagyang gulo na dahil sa pagmamadali. Nang makita niya si Teresa na nakaupo sa upuan ng chairman, ang kanyang mukha ay dahan-dahang napalitan ng isang mapang-uyam na tawa na tila hindi pa rin matanggap ang katotohanan. Marcos, ano ang ginagawa ng basura niyo rito? Security! Bakit hinahayaan ninyong maupo ang katulong na ito sa upuan ng chairman? Ang tili ni Chloe. Ang kanyang boses ay tila isang basag na kristal na nakakairita sa pandinig. Ngunit bago pa man makahakbang si Chloe, dalawang matitipunong security guard ng Ashford Group ang dahan-dahang humarang sa kanyang harapan. Ang kanilang paggalaw ay mabilis at walang pasubali, tila mga pader na hindi kayang tibagin ng kahit anong tili ng isang kontrabida. Miss Salvacion, hindi ka na bahagi ng gusaling ito, ang malamig na pahayag ni Teresa, habang hindi man lamang tinitingnan ang babae. At Marcos, ang pagluhod mo ay hindi na makakapagpabago ng hatol ng batas. Inilipat ko na ang lahat ng ebidensya sa National Bureau of Investigation bago pa man kayo tumapak sa palapag na ito. Bumagsak si Marcos sa kanyang mga tuhod. Ang tunog ng kanyang pagtama sa sahig ay tila ang huling bagsak ng martilyo ng katarungan. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga kamay, habang ang mga luhang puno ng pagsisisi, o marahil ay takot sa selda, ay dahan-dahang tumutulo sa mamahaling carpet ng boardroom. Si Chloe naman ay pilit na nanlalaban habang dahan-dahang kinakaladkad palabas ng mga gwardiya, ang kanyang mga huling mura at sigaw ay unting naglalaho, habang sumasara ang malaking pinto ng silid. Sapat na ba ang pagkakakulong ni na Marcos at Chloe upang hilumin ang mga sugat sa puso ni Teresa? O mayroon pang mas malalim na sikretong nakabaon sa pamilya Brooks na hindi pa niya nadidiskubre? Ang bawat sulok ng mansyong ito ay puno ng mga alaalang nais ko ng ibaon sa limot. Ngunit bago ang tuluyang paglisan, dapat munang mabawi ang lahat ng ninakaw ninyong dangal. Ang mansyon ng pamilya Brooks na dating nagniningning sa ilalim ng mga gintong chandelier ay tila isang malamig na libingan na lamang sa gabing ito. Ang katahimikan ay nababasag lamang ng tunog ng mga malalaking maleta na kinakaladkad sa sahig, isang tunog na puno ng pait at pagkatalo. Sa gitna ng malawak na sala, nakatayo si Doña Consolacion. Ang kanyang buhok ay bahagyang gulo at ang kanyang muka ay puno ng mga linyang dulot ng matinding stress at galit. Hindi mo ito magagawa sa akin, Teresa. Ako ang nagpalaki kay Marcos. Ako ang reyna ng pamamahay na ito. Ang bulyaw ng matanda, habang pilit na isinisiksik ang isang mamahaling perlas sa loob na kanyang maliit na bag. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay wala ng kapangyarihan. Dahan-dahang bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Pumasok si Teresa, hindi na suot ang lumang apron, kundi isang eleganteng itim na coat na nagbibigay sa kanya ng otoridad na hindi matitibag. Kasunod niya ang ilang tauhan ng bangko at si Attorney Valdez. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa makinis na marmol ay tila isang mabagal na pintig ng katarungan. Ang mansyong ito ay nakasangla sa Ashford Group, Doña Consolacion, at dahil sa hindi pagbabayad ni Marcos ng mga utang ng kumpanya, ang ari-ariang ito ay formal ng kinuha ng aking kumpanya. Ang mahinahong pahayag ni Teresa. Tumingin siya sa paligid,
sa mga dingding na dati ay naging saksi sa kanyang pagluha. Mayroon na lamang kayong 30 minuto para lisanin ang lugar na ito. At iwanan mo ang kwintas na yan. Nanlaki ang mga mata ni Doña Consolacion. Ito ay sa akin. Bigay ito ng asawa ko. Iyan ang kwintas na kinuha ninyo mula sa vault ni Mama bago siya namatay. Ang sagot ni Teresa. Ang boses ay puno ng lalim na tila humuhukay sa nakaraan. Yan ang hiyas na dapat ay para sa akin. Ngunit ginawa ninyong palamuti sa inyong kasakiman. Iwanan mo yan o tatawagin ko ang mga pulis na naghihintay sa labas. Dahan-dahan, sa gitna ng matinding hiya at galit, tinanggal ni Doña Consolacion ang kwintas at padabog na inilapag sa mesa. Ang tunog ng pagtama ng ginto sa kahoy ay tila ang huling hininga ng kanyang karangyaan. Wala siyang nagawa, kundi bitbitin ang kanyang mga lumang gamit at lumabas ng mansyon. Habang ang mga flash ng kamera ng mga reporter sa labas ay tila mga kidlat na bumubulag sa kanyang dating mataas na katayuan. Nang tuluyang lumabas ang matanda, lumapit si Teresa sa kusina. Doon, nakita niya si Nay Luring na tahimik na nag-aayos ng kanyang maliit na bayong. Ang matandang katulong ay nakayuko. Tila, nahihiya pa ring tumingin sa babaeng dati, ay pinapakain lamang niya ng tira-tira sa tago. Nay Luring, tawag ni Teresa. Ang boses ay lumambot at puno ng init. Hiha, aalis na rin ako. Patawarin mo ako kung naging mahina ako noon. Ang pabulong na sabi ng matanda. Lumapit si Teresa at hinawakan ang mga kamay ni Nay Luring. Ang gaspang ng palad ng matanda ay tila isang mapa ng katapatan sa gitna ng kataksilan. Hindi po kayo aalis. Simula ngayon, kayo na ang mamamahala sa Ashford Estate. Hindi na bilang katulong, kundi bilang pamilya. Kayo lang ang tanging nagmalasakit sa akin nang wala akong kahit ano. Kaya ngayon, ibabalik ko sa inyo ang lahat. Ngunit habang nananatili silang magkayakap, isang tauhan ni Teresa ang mabilis na lumapit at bumulong. Chairman, may kumakalat na balita sa social media. Si Marcos, gumagawa siya ng live video at sinasabing ikaw ang nag-frame up sa kanya gamit ang kapangyarihan ng Ashford. Ang buong bansa ay nagsisimulang magduda. Magtatagumpay kaya si Marcos sa kanyang huling desperadong hakbang na baliktarin ang katotohanan? O ang liwanag ng ebidensya ni Teresa ang tuluyang magpapatahimik sa kanya? Ang katotohanan ay hindi kailangang sumigaw upang mapakinggan, sapagkat ang liwanag nito ang kusang tumutunaw sa bawat kasinungalingang binuo sa dilim. Sa isang maliit at madilim na silid sa isang murang motel, nakaharap si Marcos sa kanyang cellphone. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mga mata ay pilit na pinapaluha. At ang kanyang boses ay nanginginig sa kunwaring pait. Mga kababayan, tulungan niyo po ako. Ang asawa ko, si Teresa, ay ginamit ang pera ng Ashford para sirain ang aking kumpanya at palayasin ang aking matandang ina sa sarili naming bahay. Ginamit niya ang kapangyarihan para baligtarin ang lahat. Habang pinapanood ni Teresa ang live video sa loob ng kanyang opisina sa Ashford Tower, walang mababakas na takot sa kanyang mukha. Sa halip, isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Ang tunog ng mga notification sa kanyang tablet ay tila isang mabilis na pag-ulan. Bawat isa ay naglalaman ng mga mura at paghatol mula sa mga taong hindi alam ang katotohanan. Chairman, ang dami nang naniniwala sa kanya. Sinasabi nila na ikaw ang kontrabida sa kwentong ito, ang nag-aalalang ulat ng kanyang assistant. Hayaan mo siyang magsalita, ang mahinahong sagot ni Teresa, habang ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa ibabaw ng makinis na mesa. Hayaan mong abutin niya ang rurok ng kanyang kasinungalingan, dahil doon magiging mas masakit ang kanyang pagbagsak. Sa isang mabilis na utos, inilabas ng Ashford Group ang The Basement Tapes, ang buong footage mula sa hidden camera sa loob ng bodega. Ang video ay nagsimula sa ingay ng marahas na pagtulak ni Marcos kay Teresa. Kasunod, ang malakas na tunog ng sampal na dumapo sa pisngi ng asawa. Nakita ng buong bansa ang basahan na tinatawag nilang Teresa na nakaluhod.
nagtitiis ng gutom. Habang sa background ay naririnig ang tawanan ni Marcus at Chloe tungkol sa kanilang planong pagnanakaw. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang ihip ng hangin ay biglang nagbago. Ang mga likes sa video ni Marcus ay napalitan ng libu-libong angry reacts. Ang mga taong dati ay naaawa sa kanya ay ngayon ay punong-puno ng put. Ang tunog ng mga keyboard na nagtatype ng galit mula sa publiko ay tila isang malakas na bagyong dumagsa sa social media accounts ni Marcus. Habang nangyayari ito, sa isang lumang apartment kung saan nakikitira si Doña Consolacion, nakatitig ang matanda sa telebisyon. Nang makita niya ang kanyang sarili sa balita, ang kanyang mga panlalait at ang kanyang pagpilit kay Teresa na lumuhod, ang kanyang dibdib ay biglang sumikip. Ang kanyang kamay ay napakapit sa kanyang kaliwang braso at ang kanyang hininga ay naging kapos. Ang tunog ng pagkabasag ng basong hawak niya ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid bago siya dahan-dahang bumagsak sa sahig. Walang malay. Samantala, sa motel ni Marcus, ang katahimikan ay nabasag ng palakas na huni ng sirena ng mga sasakyan ng pulis. Ang asul at pulang ilaw ay sumasalamin sa bintana ng kanyang silid, tila mga anino ng katarungan na dahan-dahang lumalapit. Marcus Brooks, lumabas ka ng itaas ang mga kamay. May warrant of arrest ka para sa kasong falsification of documents at violence laban sa kababaihan. Ang sigaw ng isang opisyal mula sa megaphone. Napabitaw si Marcus sa kanyang cellphone. Ang screen ng kanyang phone ay basag na, tila ang kanyang sariling buhay. Ang tanging nakikita niya sa screen ay ang huling comment sa kanyang live video. Ang karma ay hindi natutulog. Nang isakay si Marcus sa loob ng mobile ng pulis, tanaw niya mula sa malayo ang naglalakihang billboard ng Ashford Group, kung saan nakangiti ang isang loklay na Teresa. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng kanyang pag-asa ay tuluyang naputol. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkakaaresto, isang misteryosong tawag ang natanggap ng pulisya. May isa pang pangalang nadamay sa krimen. Isang pangalang hindi inaasahan ni Teresa na lilitaw sa gitna ng kanyang paghihigante. Sinong nagpupundo sa likod ng mga illegal na gawain ni Marcus? At kaya bang harapin ni Teresa ang katotohanan kung ang taong ito ay may kaugnayan din sa kanyang nakaraan? Hindi ko kailangan ng iyong patawad, Marcus. Ang kailangan mo ay ang harapin ang dilim na ikaw mismo ang nag-imbento. Ang boses ni Teresa ay mahinahon, halos pabulong, ngunit ang bawat salita ay umalingaw-ngaw sa loob ng malamig na silid sa ospital kung saan nakahiga si Doña Consolacion. Ang tanging naririnig ay ang rhythmic na tunog ng makinang nagmo-monitor sa tibok ng puso ng matanda. Isang tuyot at mechanical na tunog na tila nagbibilang ng mga natitirang sandali ng isang bumagsak na kaharian. Nakatayo si Teresa sa tabi ng kama. Pinagmamasdan niya ang kanyang biyenan na dati ay nagniningning sa mga diamante. Ngunit ngayon ay nakabalot na lamang sa puting kumot. Ang kalahati ng mukha ay paralisado at ang mga mata ay puno ng takot na hindi na kayang bigkasin ang dila. Chairman, narito na po ang ulat mula sa NBI. Ang boses ni Attorney Valdez mula sa pinto ay bumasag sa katahimikan. Lumabas si Teresa sa silid at hinarap ang kanyang abogado. Ang bawat hakbang niya sa hallway ng ospital ay sinusundan ng mga bodyguard, isang malaking kaibahan sa panahong naglalakad siyang mag-isa sa ulan para lamang bumili ng gamot ni Marcus. Sino siya, attorney? Sino ang nagpundo sa mga peking kumpanya ni Marcus? Tanong ni Teresa habang binubuksan ang folder. Hindi lang ito tungkol sa pera, Chairman. Ang seryosong sagot ni Valdez. Ang taong nagbigay ng puhunan kay Marcus para itayo ang Brooks Architecture ay siya ring tao na nagpalsipika ng mga dokumento ng iyong ina noon sa probinsya. Ang layunin niya ay ilayo ka sa pamilya Ashford upang hindi mo makuha ang iyong mana sa tamang panahon. Tumigil sa paglalakad si Teresa. Ang kanyang puso ay tila piniga ng isang malamig na kamay. Ibig mong sabihin, matagal na nilang alam kung sino ako? Opo, at ang taong iyon ay walang iba
kundi ang ama ni Chloe Salvacion, si Don Roberto. Ginamit niya si Marcos bilang pain upang dahan-dahang ubusin ang pondo ng Ashford sa pamamagitan ng iyong asawa nang hindi mo nalalaman. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Teresa. Ang pag-ibig na inakala niyang totoo, ang kasal na inakala niyang sagrado, ay isa lamang palang detalyadong plano ng pagnanakaw. Si Marcos ay hindi lamang naging taksil. Siya ay naging isang utusan na walang malay na ginagamit din ng mas malaking buwaya. Sa loob ng selda ng presinto, dinalaw ni Teresa si Marcos sa huling pagkakataon. Ang lalaking dati ay mabango at laging nakasuit, ay ngayon ay gusot-gusot ang suot, may mga pasa sa mukha at nakakapit sa rehas na tila isang batang nawawala. "Teresa, please, ilabas mo ako rito!" Ang pagsusumamo ni Marcos. Ang kanyang boses ay basag at puno ng laway. "Patawarin mo ako, love. Nagkamali ako. Ginamit lang ako ni Chloe. Ginamit lang nila ako. Mahal kita, Teresa. Babawi ako, pangako." Tumingin si Teresa sa lalaking dati niyang minahal nang higit sa sarili niya. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng galit, kundi isang malalim na awa. Ang awang ibinibigay mo sa isang nilalang na wala ng pag-asa. Hindi pera ang kailangan mo, Marcus. Ang kailangan mo ay ang katotohanan kahit kailan ay hindi mo ako minahal. Minahal mo lang ang ideya na may isang taong laging nandyan para sipsipin ang lahat ng iyong pagkakamali. Ang mahinahong sagot ni Teresa. Tapos na tayo. Ang huling piraso ng papel na pipirmahan ko ay ang ating annulment. Tumalikod si Teresa at naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang mga takong sa semento ng presinto ay tila isang huling tuldok sa isang madilim na kabanata. Ngunit bago siya makalabas, isang malakas na sigaw mula sa kabilang selda ang narinig niya. Si Chloe Salvacion, na ngayon ay nagsisimula ng mawala sa katinuan habang isinisigaw ang pangalan ng kanyang ama. Nagtagumpay na ba si Teresa sa kanyang katarungan? O ang paglitaw ng pangalan ni Don Roberto ay hudyat lamang ng isang mas malaki at mas mapanganib na digmaan sa pagitan ng mga pamilyang makapangyarihan? Ang bawat kasinungalingan ay may hangganan, at ang bawat pusong nagtanim ng pait ay aani rin ang sarili nitong unos sa oras na ang katotohanan ay pormal ng humarap sa hukuman. Ang silid ng korte ay puno ng mga bulungan, isang mahina at nakakabahalas tunog na tila mga bubuyog na nagkakagulo. Ngunit nang pumasok si Teresa, suot ang isang navy blue na suit na kasing talas ng kanyang determinasyon, ang lahat ay tumahimik. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila isang mabagal na pintig ng katarungan, matatag at walang pag-aalinlangan. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo sina Marcos at Chloe. Magkahiwalay at may mga gwardiya sa likuran. Si Chloe ay tila isang lantang bulaklak. Ang kanyang dating makinis na balat ay maputla na ngayon, at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Si Marcos naman ay nakayuko, hindi makatingin ng diretsyo kay Teresa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa. Ngunit ang tunay na target ni Teresa sa araw na ito ay nakaupo sa likuran ng mga akusado, si Don Roberto Salvacion. Ang matanda ay nananatiling kampante. Ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa kanyang tungkod na ginto. Tila ba naniniwala pa rin siyang kaya niyang bilhin ang batas. Chairman Ashford, ang iyong testigo ay handa na. Ang mahinahong bulong ni Attorney Valdez habang dahan-dahang binubuksan ang kanyang briefcase. Ipinapakita namin sa hukuman ang mga dokumentong ito. Ang panimula ni Attorney Valdez, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Ito ang mga orihinal na titulo ng lupa sa probinsya na kabilang sa pamilya ng aking kliyente. Nakasaad dito ang pirma ni Don Roberto Salvacion sa ilalim ng isang pekeng kumpanya na ginamit upang nakawin ang ari-arian ni Teresa Brooks, o mas kilala bilang Teresa Ashford, noong siya ay nasa ilalim pa ng pangangalaga ng kanyang ina. Nagkaroon ng malakas na bulungan sa loob ng silid. Ang tunog ng pagtama ng martilyo ng hukom sa kahoy na mesa
ay umalingaw-ungaw, isang babala para sa katahimikan. Hindi yan totoo. Gawa-gawa lang ang mga papel na yan. Ang sigaw ni Don Roberto. Ang kanyang boses ay naging paos at puno ng galit habang pilit na tumatayo. Ngunit ang bawat salita niya ay tila naging abo nang ilabas ni Teresa ang huling alas. Isang recording ng pag-uusap ni na Marcus at Roberto tungkol sa kung paano nila uubusin ang pondo ng Ashford sa sandaling makuha nila ang pirma ni Teresa. Ang boses ni Marcus sa recording ay malinaw, puno ng panunokso at kawalang-galang sa sariling asawa. Nang marinig ito ng hukom, ang kapalaran ng mga Brooks at Salvacion ay tuluyan ng nasalyuhan. Ang hukuman ay nagbababa ng hatol. Ang panimula ng huwes, ang boses ay mabigat at puno ng otoridad. Marcus Brooks at Chloe Salvacion, kayo ay napatunayang nagkasala sa mga kasong falsification of documents, fraud, at grave coercion. Don Roberto Salvacion, ikaw ay napatunayang utak sa likod ng malawakang pagnanakaw at pagsasabwatan. Ang tunog ng pagbagsak ng martilyo ay tila isang malakas na kulog sa pandinig ni na Marcus at Chloe. Si Chloe ay biglang napahikbi ng malakas. Ang kanyang muka ay nabaon sa kanyang mga kamay, habang dahan-dahang isinasara ang posas sa kanyang mga braso. Si Marcus naman ay tila isang estatwa na nawala ng buhay. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa kawalan habang kinakaladkad siya palabas ng mga pulis. Bago tuluyang mailabas si Marcus, tumigil siya sa tapat ni Teresa. Teresa, patawarin mo ako. Please. Ang pabulong na pagsusumamo ng lalaki. Tiningnan siya ni Teresa ng matagal. Walang galit sa kanyang puso, kundi isang malalim na pakiramdam ng paglaya. Ang patawad ay ibinibigay sa mga taong marunong magsisi, Marcus. Ang sayo ay takot lamang sa parusa. Harapin mo ang iyong gabi, dahil bukas, magsisimula na ang aking bagong umaga. Nang lumabas si Teresa sa silid ng korte, sinalubong siya ng sariwang hangin at ang mainit na sikat ng araw. Ang bawat hakbang niya sa hagdanan ay tila mas magaan. Ang tunog ng mga kamera at ang mga tanong ng mga reporter ay hindi na niya pinapansin. Ang tanging mahalaga ay ang katahimikan na unti-unting bumabalot sa kanyang kaluluwa. Sa loob ng kanyang sasakyan, kinuha ni Teresa ang huling litrato nilang dalawa ni Marcus. Isang litratong kinuha noong araw ng kanilang kasal, kung saan siya ay puno pa ng pangarap. Sa isang dahan-dahang galaw, pinunit niya ang litrato sa gitna. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila ang huling hibla ng nakaraan na tuluyan ng naputol. Natapos na ang digmaan. Ang basahan ay naging reyna, at ang palasyon ng kasinungalingan ay tuluyan ng naging abo. Ang bawat tahinang karayom sa tilang sutla ay hindi na simbolo ng pagkaalipin, kundi isang sining ng pagbuo muli sa isang pusong minsan ng winasak ng tadhana. Ang sikat ng umaga ay dahan-dahang sumisilip sa malalaking bintana ng Ashford Manor. Nagbibigay ng gintong liwanag sa silid kung saan nakaupo si Teresa. Sa harap niya ay isang makabagong makina ng pananahi. Ngunit sa tabi nito ay nakalagay ang lumang gunting ng kanyang ina. Isang paalala na ang kanyang pinagmulan ay hindi dapat ikahiya, kundi ipagmalaki. Ang tunog ng banayad na pag-ikot ng makina ay tila isang oyayi na nagpapatulog sa mga natitirang anino ng kanyang nakaraan. Wala na ang bigat sa kanyang dibdib. Ang bawat hibla ng tela na kanyang hinahawakan ay tila nagpaparamdam sa kanya ng tunay na kalayaan. Hindi na siya nananahi para sa isang biyenang mapanglait o para sa isang asawang hindi siya pinapahalagahan. Ngayon, ang bawat disenyo niya ay para sa mga babaeng nakaranas din ng pait sa kamay ng mga taong dapat ay nagpoprotekta sa kanila. Chairman, handa na po ang lahat sa Teresa's Haven. Ang masayang balita ni Nay Luring habang dahan-dahang pumapasok sa silid may dalang tasa ng mainit na tsokolate. Ang matanda ay suot ang isang maayos na uniforme, ang kanyang mukha ay masigla at wala na ang bakas ng takot na dati ay laging nakapinta sa kanyang mga mata. Tumayo si Teresa at umiti. Ang Teresa's Haven
ay ang foundation na itinatag niya para sa mga biktima ng domestic abuse at injustice. Doon, ang mga kababaihan ay binibigyan ng bagong simula, tinuturuan ng sining, at binibigyan ng lakas na tumayo sa sariling mga paa. Salamat, Nay. Halina po kayo. Gusto kong makita ang mga ngiti nila sa unang araw ng ating workshop. Ang tugon ni Teresa habang kinukuha ang kanyang coat. Sa labas ng mansyon, ang sariwang hangin ay humahalimuyak sa amoy ng mga bulaklak ng hasmin. Habang naglalakad si Teresa sa harden, naalala niya ang madilim na bodega ng mga Brooks. Ang lamig, ang gutom, at ang bawat sampal ni Marcos ay tila mga panaginip na lamang na naglaho na sa pagsikat ng araw. Ang pait ay naging pataba sa kanyang pagkatao, dahilan upang siya ay mamukadkad ng mas matatag at mas maganda. Isang huling pagbisita ang ginawa ni Teresa bago ang formal na pagbubukas ng kanyang foundation. Isang tahimik na sementeryo kung saan nakahimlay ang kanyang ina. Dahan-dahan siyang lumuhod sa damuhan at inilapag ang isang kumpol ng mga puting rosas. Ang tunog ng mga dahon na sumasayaw sa hangin ay tila boses ng kanyang ina na bumubulong ng pagbate. Nay, tapos na po. Nabawi ko na ang danggal natin. Ang pabulong na sabi ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo, ngunit puno ng lalim. Hindi na po ako ang basahan na kanilang tinapakan. Ako na po ang nagmamay-ari ng sarili kong langit. Habang naglalakad pabalik sa kanyang sasakyan, tumigil si Teresa at tumingin sa abot tanaw. Ang bukas ay tila isang malawak at puting tela na naghihintay ng kanyang susunod na tahi. Ang bawat kulay na kanyang gagamitin ay kulay ng pag-asa, pagmamahal sa sarili, at tunay na kapayapaan. Naiwan sa likuran ang mga Brooks, ang mga salvasyon, at ang lahat ng kadiliman. Sa harap ni Teresa Ashford, ang liwayway ay nagsisimula pa lamang magningning, isang pangako ng isang buhay na wala ng bahid ng pait, kundi puno ng liwanag at walang hanggang paghilom. Ang bawat kabanata ng buhay ay may kani-kanyang dulo. Ngunit para kay Teresa Ashford, ang wakas ng kanyang paghihirap ay simula lamang ng isang walang hanggang pag-asa. Lumipas ang isang taon mula nang yanigin ng katotohanan ang buong bansa. Sa loob ng marangyang hall ng Ashford Plaza, ang bawat chandelier ay nagniningning na parang mga bituin sa langit. Ngunit ang tunay na liwanag ay nagmumula sa mga ngiti ng mga kababaihang dumalo sa anibersaryo ng Teresa's Haven. Ang bawat mahinhing pag-uusap at ang malambot na tugtugin ng biolin ay tila isang banal na basbas sa katahimikang matagal ng hinahangad ni Teresa. Hindi na siya ang babaeng nakayuko. Sa gabing ito, suot niya ang isang gown na kulay pilak, disenyong hango sa agos ng tubig, malaya at hindi mapigilan. Ang bawat tahi ay perpekto. Bawat detalye ay sumasalamin sa kanyang paglalakbay mula sa uling patungo sa diamante. Nang tanungin siya ng isang mamamahayag kung napatawad na ba niya ang pamilya Brooks, dahan-dahang ngumiti si Teresa. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pait, kundi isang malalim na kapayapaan na tila isang lawa sa gitna ng kagubatan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan ko ang lahat. Ang mahinahon niyang sagot. Ang boses ay matatag at puno ng dignidad. Pinatawad ko ang aking sarili sa pananatili sa dilim ng masyadong matagal. Para naman sa kanila, hinayaan ko na ang batas at ang tadhana ang gumawa ng nararapat. Ang tunay na kalayaan ay ang hindi na sila bigyan pa ng kahit isang segundo ng aking pag-iisip. Sa isang maliit at liblib na pasilidad sa labas ng lungsod, si Doña Consolacion ay nananatiling nakaupo sa kanyang wheelchair. Nakatitig sa bintana habang hinihintay ang pagbisita ng anak na hindi kailanman darating. Si Marcos naman, sa loob ng kanyang malamig na selda, ay paulit-ulit na binabasa ang mga lumang balita tungkol sa tagumpay ni Teresa. Isang parusang mas masakit pa sa anumang rehas. Ang kanilang pangalan ay naging isang babala ng kasakiman, habang ang pangalang Teresa Ashford ay naging simbolo
ng pag-asa. Dahan-dahang lumabas si Teresa sa balkonahe ng gusali, malayo sa ingay ng pagdiriwang. Kasunod niya si Nay Luring, na dahan-dahang ipinatong ang isang mainit na shawl sa kanyang balikat. Ang bawat haplos ng matanda ay puno ng tunay na pagmamahal. Ang tanging yaman na hindi kayang bilhin ng ginto. Ija, napakaganda ng buwan sa gabing ito. Ang bulong ni Nay Luring. Opo, Nay, at sa wakas, wala na itong kasamang takot. Tugon ni Teresa habang nakatingin sa malawak na lungsod. Ang aral na iniwan ni Teresa sa bawat pusong, nakinig sa kanyang kwento ay simple, ngunit napakalalim. Ang iyong halaga ay hindi itinatakda ng kung paano ka tratuhin ng ibang tao, kundi ng kung paano mo tratuhin ang iyong sarili sa gitna ng kawalan. Ang bawat basahan ay may kakayahang maging reyna, basta't huwag lamang bibitawan ang karayom ng pananampalataya. Ang hangin ay umihip ng banayad, tinatangay ang mga huling bakas ng pait patungo sa limot. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, si Teresa Ashford ay nakatayo ng matuwid, isang babaeng binuo ng kanyang mga sugat, pinatibay ng kanyang katarungan, at ngayon ay tuluyan ng pinaghilom ng kanyang sariling pagmamahal. Nananatating payapa ang gabi sa Ashford Manor, kasabay ng paghilom ng pusong, matagal na pinagkaitan ng liwanag. Wala na ang takot, tanging ang himig ng katarungan ang nananatili sa hangin. Nagpapaalala na ang bawat unos ay may dulo. Mga mahal kong tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama sa akin hanggang sa huling hantungan ng kwento ni Teresa. Aaminin ko sa inyo, habang binubuo ko ang bahagi kung saan tinitingnan ni Teresa ang kanyang mga sugatang daliri sa loob ng madilim na bodega, habang naririnig ang malakas na tawanan ni Marcos at Chloe sa labas, huminto ako at naluha. Ang bawat linyang binuo rito ay hango sa mga totoong hikbi at lihim na pagsisikap ng maraming kababaihan na nakikita ko sa ating lipunan. Mga reynang nakasuot ng apron na tinitiis ang lahat para sa pamilya. Ang kwentong ito ay hindi lamang binuo mula sa imahinasyon, kundi isang sining ng muling paghabi ng sariling buhay mula sa mga punit-punit na pangarap. Sa inyong palagay, naging tama ba ang naging hatol ng tadhana kay Marcos at Doña Consolacion? O naging masyadong mabuti pa rin ang puso ni Teresa sa dulo? Saan nyo nga pala kami pinapakinggan sa mga sandaling ito? Marahil ay abala kayo sa pagtutupi ng mga damit, pagluluto ng hapunan, o marahil ay nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw. Nais ko kayong makausap sa comment section. Ibahagi nyo ang inyong nararamdaman o kahit isang maliit na bahagi ng inyong sariling kwento. Dahil sa espasyong ito, laging may handang makinig sa inyo. Huwag din ninyong kalimutang i-like at i-share ang ating video upang mas marami pa tayong pusong mapagaling at mabigyan ng inspirasyon. Nawai manatili kayong matatag at laging tandaan na ang inyong halaga ay hindi nasusukat sa kung paano kayo ituring ng iba, kundi sa kung paano nyo mahalin ang sarili nyo sa gitna ng pagsubok. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Tinitingala ko kayo, aking mga reyna. Pamagat ng kwento. Ang reyna sa likod ng mga basahan. Paalala. Ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na binuo para sa layuning magbigay aliw at maghatid ng positibong mensahe.